Papayag ba kayo? Ililibi ko kayong pagkain. Aba, bakit naman hindi, Kuya Kim? Pero kakainin, dila ng baka. Ay, hindi ko nahihilig sa lengua. Lengua mo hindi ka mahilig? Hindi. Ay, ako pagkasarap niya. Lalo Madaldal ako pero mahilig sa bitlel. Naku. Alam mo, kalma lang, Susana. Ang dila ng baka na tinutukoy ko ay ang madalas lumabas sa aklan kapag tag-ulan. Ah, ganon? Opo. Talaga, bakit no? Ba't madalas lumalabas? Basta lumalabas pag tag-ulan yan. Hindi yan yung dila ng baka na literal. Ano yun? Yan. Yan ang kwentong tinutukoy o kwentong inalam ni Von Aquino. Kapag umuulan o malakas ang hangin, nagsisilabasan daw ang mga dila ng baka sa dalampasigan ng barangay Songkolan, Batan, Aklan. Ang mga residente roon ginagawa itong putahe. Nakatikim ka na ba ng dila ng baka? Kwento ng residenteng si Kim Zaraga, ginagamit daw ang mga dila ng baka bilang pain sa mga isda. Hindi din siya laging meron. Kapag ka lang malakas yung alon o kaya amihan, dyan maraming lumalabas na mga dilat baka. Ang tinatawag nilang dila ng baka, isa palang uri ng suso o kuhol. Yung shell niya kasi ay nasa loob ng katawan niya. Yung katawan niya o yung laman niya lumalaki pero yung shell niya naiiwan na maliit. Nahuhuli siya sa pampang sa ilalim ng buhangin. Malalaman siya na may dilat baka kapag halimbawa yung buhangin ay medyo nakaalsa o medyo nakaumbok, dun siya makikita. Dapat alam mo na ang dila ng baka ay tinatawag ding baby's ear moon snail dahil kahugis umano nito ang tenga ng sanggol. Kabilang ito sa pamilya ng moon snails. Carnivorous din ito dahil kinakain daw nito maging ang kapwa suso. Kada araw nakakakuha si Kim ng nasa 50 piraso ng dila ng baka sa dalampasigan. Nililinisan nila ito at niluluto. Yung ginawa ko kasing luto dito sa dilat baka kung paano ako gumagawa ng sisig. Kailangan munang ilaga ang dila ng baka ng 20 minuto. Hanggang sa magkaroon lang siya ng mga grill marks o kaya yung parang naihaw na siya ng konti. Tsaka ko siya hiniwa-hiwa at tsaka ko tinimplahan. Gumamit ako dyan ng sibuyas, sili, luya, liver spread, mayonnaise at tsaka itlog. At niluto ko sa sizzling plate. Handa na ang sisig na dila ng baka. Lasang balon-balunan at tulya, lalo't lutong sisig. Mayaman sa protina ang dila ng baka ayon sa nutritionist at dietitian na si Riem Dante. Mukha nga siyang dila ng baka kasi nga hindi mo makikita yung snail niya at first glance. Kapag tiningnan mo, akala mo wala siyang shell at first. Pero if you look closely enough at saka kapag kinapa mo siya, meron. For one serving, makakakuha ka ng 16 grams of protein already. Very high in potassium and very high in iodine since it lives in the sea. Safe kainin ang dilait baka or moon snails in general. Paalala ng mga eksperto, mahalaga ang tamang paglilinis sa dila ng baka bago ito lutuin. Different siya in a way na purely laman kasi siya. So marami siyang surface area. Kaya compared sa ibang mga slimy or mucinous nating mga pagkain na galing sa sea, mas kailangan niya ng mas maraming asin para matanggal yung dulas niya. Kailangan, binababad muna siya kasi nakatira kasi siya sa buhangin. So kailangan niya munang ilabas yung mga buhangin na nasa loob niya. Para sa amin na nakatira sa tabing dagat, napakahalaga ng dilait baka kasi bukod nga sa nagagamit namin siyang pangpain sa mga kinukuha namin na nipa-nipa o ubod, ay nagagamit din namin siya na pang-ulam. Hindi matatawaran ang yamang tubig ng Aklan. Pero anumang pagkaing dagat, mainam na siguraduhing malinis at ligtas itong kainin. Ako si Von Aquino at yan ang kwentong dapat alam mo.